Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw manonood tayo ng update ito about dito sa mga missing sabongeros na to. So actually hindi ko naman talaga pa nasundan to. Ngayon lang talaga ako na curious kasi yun nga may mga nadadawit na senador, bilyonaryo ba si Atong Ang? Tapos artista or whatsoever. So grabe yung mga involved dito, like mga kilalang personalidad talaga or mga sikat din talaga, mga mayayaman, mga big time. So panonoorin lang natin to manonood lang tayo and then yun, kaya na lang din bahalang umusga. So ang video to ay may pamagat na missing sabongeros update, labi ng mga biktima sisisirin na sa Lake. So naririnig ko lang siya pero hindi ko talaga siya napanood pa, no? So again, Senyor Bas, suportahan nyo yan kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin. So di na natin patatagalin pa, simulan na natin. Again, ang pamagat ng video ito, missing sabongeros update, labi ng mga biktima sisisirin na sa Lake. So Senyor Bas, Filipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Niya si Atong Ang. Nanonood lang tayo, bilyonaryo pa naman yung involved Nagit dito. po ba niya si Atong Ang? I cannot answer that question. All right. But are there people higher that he's mentioned? I mean, let's say government officials. May ganun po ba? No, government official. Pero Sinulong tayo yung pangalan ni Gretchen Paredo kung sa isang sabongero. May ganun ba? I cannot comment on that yet kasi we have to Cannot comment. Pero may ganung info din kayo na may artista lang na sa Grabe, palalim ng palalim to. More than that, marami pa. There are others. iba pang artista. Basta, there are others. Tawagan din ako kay alias there Toto are kung others. nakikinig siya ngayong araw na ito na sana i-file mo sa amin ang iyong complaint affidavit para may magawa tayo aksyon doon sa iyong sumbong na may mga pulis na involved dito. So might as well come forward to us. Grabe, police involved. Well, hindi na tayo magugulat talaga sa mga ganyan kasi nakikita din na natin yan sa pelikula 'di ba? Na yung mga businessman, meron silang mga kakampi na pulis or mga sinusuhulan na pulis. It's just sobrang nakakalungkot lang din talaga kasi may mga ganyan din pala talagang senaryo sa totoong buhay. Like alam niyo yung ganyan na for sure naman siguro yung mga pulis na yan bago nagsipag-graduate yan, todo dasal yan, 'di ba? Na sana makapasa. Tapos nung naging pulis na, wala na, nademonyo na, 'di ba? So, tuloy. And we start and dig deep dun sa aspetong administratibo. Kailangan na bang matanggal, masuspend, o kaya ma-demote itong mga pulis na ito? Are they fit to remain in their positions? Sila ba inosente sa mga kasong binabato ni alias Totoy? Yun ay mga tanong na dapat nating sagutin. Umaapela sa pamahalaan ang mga kaanak ng mga tinaguriang missing sabongeros na simulan na ang pagsasagawa ng diving operation sa Taal Lake upang hanapin ang nawawala nilang mga kapamilya matapos ang pagsisiwalat ni alias Tutoy na umano'y inilibing sa ilalim ng lawa ang mga bangkay ng mga dinukot noong December 2021. Grabe, sobrang tagal na. Do you think nandyan pa yan? 'Di ba? Tsaka I think maagnas yun kapag nasa dagat yun Dahil dito, hihingi umano ng tulong ang Department of Justice sa bansang Japan para gamitin ang mga submersible remote robot sa paghahanap sa ilalim ng Taal Lake tugon sa umano'y pagtapon sa mga nawawalang sabongero. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, inatasan na niya ang kanyang staff na gumawa ng liham sa pamahalaan ng Japan para humingi ng Remote Operating Vehicles o ROV at iba pang kagamitan na makatutulong sa pagsusuri sa ilalim ng lawa. Ayon kay Remulla, nakausap na niya si alias Tutoy bago pa man ang eleksyon noong Mayo, at isa siya sa ikinokonsiderang gawing state witness para sa kaso. Makikipag-ugnayan din ang DOJ sa... So kung 2021, mag-4 years na siya this coming December din, 2025. So can you imagine that? Sobrang tagal na niya para. Siguro kung may makuha man sila doon, siguro yung mga buto na lang or yung mga belongings na may buto. Kasi parang din naman kasi yan kung kunyari ikaw yung family, 'di ba? Na parang doon na lang yun, hindi na yun hahanapin, hindi na yun sisisirin, hindi na yun kukunin, hindi na yun i-retrieve, 'di ba? Parang din yun, especially yung mga kaluluwa doon, for sure, hindi yun natahimik, 'di ba? Kasi parang hindi sila nakita pa 'di ba? Philippine Coast Guard at Philippine Navy upang humingi ng tulong, partikular ng mga technical divers na kakailanganin sa pagsisid sa Taal Lake. Meron naman po tayong mga kaukulang mga equipments. Meron tayong 60 technical divers. So depende kung ilan ang i-request sa atin ng Department of Justice. But they are all on standby status, so we will just be depending on the instruction. Mga previous incidents tayo na dineploy ating mga technical divers, pero ang naging challenge dito is medyo matagal na So this would be a challenging deployment.
Grabe, no? Any response, Pagkor? What do you think? Ito na. Ito na si Senator Bato, na curious din kasi talaga ako kasi nasa thumbnail siya, and then alam naman natin na tayo tinatakal natin dito yung politika, and then yun, ito na, here comes Senator Bato de la Rosa, former PNP chief ng bansang Pilipinas, and Duterte diehard. Does that resolution sits well with you, being the regulatory body of Isabong? Mr. Chair, as guided by our top management, we are okay po with the suspending of the operations, and we will also seek approval po from the Office of the President. Well, that's good. Maraming salamat naman at this committee will not adjourn with a heavy heart na hindi mo kami pagbigyan sa aming hinihingi. Hindi naman ito personal namin. Hindi ba ito personal ni SP, hindi personal ni Secretary Senator Ping Lacson, ni Senator Tolentino. Kundi para ito sa mga nawawalang mga kabataan at pwede pang mawawala. Kapag, imaginein mo, 350 sultada per day. At yung 350 na cockfights na yan, kung masingitan niya ng isang QP na entry, meron na namang mawawala ng mga bata. Meron namang mamimising. So kung hindi natin... Grabe, 350? Tiba-tiba din talaga yan, par. Actually, especially online na. Sobrang dali na lang, pindot-pindot ka lang. 'Di ba? Hindi ka na mapapawisan. Pawisan. I think mapapawisan ka pa rin pala. Pera yung nawala eh. Dami talaga itong problema na ito. So sana yung stand mo, alam ko, yung stand mo, sana ito'y representative of the stand of the whole Pagcor management. What do you think? Yes, Mr. Chair, we are okay po with suspending the operations, and we will also seek approval from the Office of the President, Mr. Chair. Well again, ito alam ko marami magagalit sa amin dito ng mga sabungero. Kumahinto itong Isabong operation. Marami, hindi lang sabungero, kundi yung mga bihawak talaga ng mga franchise. But sana maintindihan ninyo, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa halaga ng pera na magiging losses ninyo. Hello. Wait lang. Wait, magko-comment ba tayo dito? Mas mahalaga daw ang buhay ng tao kaysa sa mga losses. So ano yung nangyari doon sa D-War? Sa drug war? Di ba tao din yun? Pilipino din yun. Di ba? I think mas... hindi. Kayo na lang din tumimbang. Kapag gumaganyan, nahuli ka, tumba. Kapag pusha ka, tulak ka, tumba agad. Kapag hindi ka ng laban, tumba. Kapag sumuko ka, tumba. Sometimes inosente na dadamay pa. Tapos sasabihan ka lang na shit happens. So, ano ba yun? Like, paano ba? Iba, pakinggan nyo si Bato parang contradicting to sa sa dati nilang administrasyon eh. But sana maintindihan ninyo, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa halaga ng pera na magiging losses ninyo kapag nahinto itong Isabong. Hindi po, wala pong... mas mahalaga daw yung buhay ng tao, di ba? Pero I think, hindi, mga DDS din kasi, din kasi sila eh. Ilalaban nila to sa, yun nga daw, yung mga posibleng magalaw na mga inosente din. So, parang, yun yung argument nila. Pero, may batas kasi tayo. And then, sa batas natin, di ba, kapag, lahat ng tao may karapatan talaga. Di ba? Tsaka, hindi mo naman pwedeng sabihin, nasa, ilan ba yung, 30,000 plus? Na sa 30,000 plus na yun is mangre-rape agad yung mga tao yun, like, lahat talaga. Di ba? So, grabe yung judgment ba? So, ayan, Senator Bato speaking, di ba? Na mas importante yung buhay ng tao. Wala pong katapat na value of money ang buhay ng tao. Kahit na sabihin mo, walang katapat na value yung buhay ng tao. Pero bakit kapag sumuko na, di ba? Tapos pinapalabas na ng laban. So ano ba? Gulo, no? Yupi yan. Yupi yan. Sabihin mo, masamang tao yan, dahil yupi. Pero buhay pa rin ng tao yan. Wala pong katapat na pera yan. Walang halaga ng pera na makakatapat yan. So, Senator Tolentino, go ahead. Actually,
Sobrang ganda ha. Sobrang ganda ng sinasabi ni Senator Bato ngayon. It's just, yun nga, kung i-connecta natin siya sa, sa administration nila dati. Di ba, na if PRRD pa lang sinabi na agad, kapag tuluyan nyo na yan para mawala na yung problema ko. Di ba? Bigyan nyo ng beng-beng. Ng teteng, oh. We believe that this action to be taken would get the cooperation of the others. They will get the cooperation of everyone. Pagka gusto natin mapatino ito. So, thank you. Thank you, sir. Senator Tolentino, yan po. Matanong ko lang po sa PAGCOR, noong nakaraan linggo po, may mga ulat na lumalabas na meron din pong colorum operator ng Isabong, kahit wala doon sa listahan ng 7. Yung bang sa pagpapatigil natin ngayon, ay mga ngahulugan ba, natitigil din yung colorum o baka meron namang isang fly-by-night Isabong na mag-operate din? Pangalawa, yung amendment ko po kanina doon sa motion ng ating kagalang-galang na Senate President ay nangangailangan din na yung GCash ay alisin doon sa kanilang menu yung pagbabayad sa Isabong. Kasi nga po, baka Actually, sobrang sobrang ikli lang ng panahon. Kasi I think ngayon, nandyan na, di ba? Yung talpakan. Or lumipat sa scatter na. Ewan ko. karoon pa ng isang panibagong Isabong naman na hindi nyo binibigyan ng lisensya na mag-operate at saluhin po itong ginagawa nitong 7. Tama po ba yun? Yung aking dalawang nabanggit na items, Madam PAGCOR. Mr. Chair, as to the illegal operators po, PAGCOR can only regulate po ang kanilang mga licensees. We are in coordination po with the law enforcement agencies para po sa pagkukurba o pagpapatigil ng mga illegal na operators. Tungkol naman po dun sa GCash, sir, as provided in our regulatory framework, we are only allowing po our licensees to include as their payment system po ang mga accredited ni Bangko Sentral. So, Mr. Chairman, dapat po siguro si GCash ay pumayag din na alisin doon sa kanilang menu ng pagbabayad yung Isabong kasi baka may sumulpot na naman ngayong illegal na operator. Pinag-iinitan yung GCash, ano? Well, yung GCash din naman kasi, sila yung pinaka-easy access. Di ba? Kapag pumupusta ka kasi sa GCash, wala na siyang mga verification. Siguro at first, pero sa mga susunod, automatic na yan, cash in, cash out. Tapos sobrang dali na lang mag-cash in, mag-cash out, 'di ba? So mas malala din talaga siya. And then yun nga, mas mahirap din kasi yung yung mga sugal na to kasi pino-promote din kasi to ng mga vloggers eh. 'Di ba? So talamak yung promoting nito. So malabo talaga na mapigilan 'yan. Especially may mga palaro pa sila, 'di ba? Na kapag ka nag-top up ka ng 200, ito may chance kang manalo ng motor or whatsoever. 'Di ba? So maraming promotor ng sugal. So kahit anong pagpapa-close niyan, kung yung mga operator niyan is may mga pera din talaga, arangkalda talaga yan par. Na pwedeng saluhin itong operation na ginagawa ng ating ipapasuspend ngayon, Mr. Chairman. Yes, before that, Senator Tolentino, may dagdag lang si SP sa Yes, in that case, the apprehension of Senator Tolentino is correct. In that case, this is a very good chance for the PNP chief to show what they can do. Di subukan nila. Di ba? Kaya-kaya nyo patigilin nyo, na-trade nyo mga yun. Pagka meron tumira ng colorum. Di po ba? General Carlos. Mr. Chair, illegal po yan. Hindi po namin i-tolerate yan. Lalo na po yung mga ganong klaseng operation. Kung nahirapan po kami dito sa operation na ginagawa through a regulatory body, mas matindi po ang aming action sa mga illegal. We are committed to enforce the law and make sure na yung illegal po ay talagang hindi po namin napapabayaan. Aming po tatrabahuin po yan. Very good to hear. Thank you, General. Mr. Chairman. Yes, sir. The observation of Senator Tolentino sa PAGCOR, yung illegal, yung 23 na sinasabi yung illegal, ang resultant effect nun, matitigil din yun because hinahack lang nila yung legitimate, di ba? So pag nasuspend yung licenses ng mga legitimate operators ng Isabong, necessarily, wala sila mahahack kasi wala activities yung legitimate licenses. Is that a correct statement? As to hacking po ng feeds na aming licensed operators, Mr. Chair, that is correct po. However, wala po kaming jurisdiction. I know that. Ang sinasabi ko, ang resultant effect, pag sinuspend nyo yung 7 na legitimate, wala mahahack yung illegitimate, yung 23 other illegal online. Kasi Tapos sobrang lang din naman, hindi naman din talaga siya 'di ba? Bumalik lang din naman. Ibang way nga lang. Scatter, pinalitan lang ng laro, pero same pa rin. hack lang sila sa legitimate. So sinasabi ko, ang resultant effect, pati yung mga illegal, yung illegitimate na nag-hack lang, wala ring activities yun. Wala sila mahack eh. Correct? Yes, Mr. Chair, if as to hacking. Thank you.
Ito bang game fixing or chope talagang it's happening in the cockfights? Anyone of you can answer? It does happen in any cockfight, the term chope or the chope arrangement. It happens in any cockfight, Mr. Chairman. So, for example, Mr. Chairman, kung ako po yung owner ng manok, sasadyain ko pong matalo yung sarili kong manok when in fact, may mga bettors ako or other friends na tatayak sa kabilang manok para to ensure na manalo po sila. Yun po yung chope. Kung magkakaroon ng chope, sino ang nag-i-incur ng damage dito? Sino masasaktan? O sino nalulugi kapag nagkakaroon ng chopean doon sa Manila Arena? Mga negosyante. Di ba? Tinatalo. Pero I think konti lang yan para hindi talaga yan malakihan na hindi talaga yan malakihan na loss. Di ba? Pero syempre kapag tuloy-tuloy na siya, aaray na talaga. Diba? Kasi billion yung pumapasok sa kanila eh. Billion ba or million? I think million lang pala. Or correct me, Pembro. Sino ang magkakalit at pwedeng magkakaroon ng motibo na kidnapin itong mga involved sa chopean? Sino masasaktan? Again, Mr. Chairman, based on a chope theory, ang masasaktan po talaga dito kung sino po yung arrangement nung may-ari po ng manok or minsan po yung may-ari po ng manok ang nadadamage din po dyan kasi hindi niya alam na chinochope pala yung manok niya po. So, yun po talaga yung damage na masusustain. May mga taong probably binigyan po ng tip na tumaya sa kabilang manok when in fact, dito pala ang manok na pipilayan po. Parang ganun po ang scenario. Marami pong third parties na maaari pong maging magalit sa ganitong arrangement po. So, double cross. So, in that case... Oo nga, no? Parang pala, double cross. Tama naman. Grabe. Like, sila lang din pala yung nagkakatalo or nagtataluhan. Well, pera din kasi yung usapan eh. So, alam niya naman, kapag pera na yung usapan, sobrang daming na demonyo, di ba? Sobrang daming nadidemonyo sa pera par. Dito sa case number 1 natin, kung ganun ang theory natin, pwedeng ang nagagalit sa mga bata na nawawala ay yung financier or yung farm owner, may-ari ng manok. Just in case hindi niya alam ang pinagagawa ng mga bata na missing ngayon. Natinyupi na pala yung manok. Sila ang handler, sila ang giver. Tapos yung financier, blind pala na itong mga bata na ito, nagkukontak na pala sa iba. Tapos sakit sa kalaban dahil yung manok namin, talo na ito. Pwede magagalit yung financier. Yun ang ibig mo sabihin. Sa ganung sitwasyon po, maaari po, Mr. Chairman. May mga ganitong, may maaari pong yung ganung pagkakataon na mangyari dito sa sitwasyon. Okay. So dagdagan natin. Furthermore, kung yung financier nila mismo o yung farm owner ay nawawala rin, missing rin hanggang ngayon, sino pwedeng nagagalit sa kanila, sa farm owner at saka sa yung financier? I'm sure it goes higher and higher. Ngayon na, nawawala yung 6. Later on, na-discover ng police na pati yung financier nila nawawala rin, missing. Sino nga pwedeng posibleng nagagalit doon sa financier na bakit siya kinidnap? Mr. Chairman, maaari po. Mara-detective talaga si Bato dito ah. Sana ito yung ginawa ni ni Senator Bato sa impeachment Diba? Siguro mas matutuwa pa tayo. Alam niyo yung fairness par, diba? Fair ba? Dapat kunyari ganitong aksyonan ni Bato, sabihin niya, "Oh, sino ba tong mga fake names na to? Ha? Uy, grabe, bakit naubos yung 125 million in just 11 days. Grabe naman yun. Bakit? Ipaliwanag mo nga yun, Inday." Dapat ganyan. Di ba? Kami napangakuan po yung financier sa ganong klaseng arrangement. Kasi malaki po yung tayaan sa labas eh. So maaari po na may arrangement na iba yung financier po sa ganon. So can you categorically say na yung Manila Arena, as far as case number 1 is concerned, ay hindi masasaktan in any manner, in any way, sa panyunyuti ng 6 na bata na yun? Mr. Chairman, actually yung Manila Arena po, yung management ng Laki, we reviewed the fights po ng entry po nila during that night. And after reviewing it, we believe na wala pong panyunyupi ang nangyari po sa entry po nila. So, kung walang panyunyupi, sabi ng PNP, ang motibo is panyunyupi. Ngayon, sabi ninyo sa na-review ninyo, yung records ng fight ay walang panyunyupi. Bakit biglang naglaho itong 6 na bata na ito? Biglang nawala. Ano ito? Bakit reconcile this facts na sinasabi mo? Like I was saying, Mr. Chairman, kasi po ang Lucky, kami pong mga operator ng Isabong, we are just merely a service provider po ng Isabong. Kasi po ang Lucky po, either po kung sino po manalo sa manok na yan, hindi po kami, wala po kaming vested interest na, wala po kaming pakinabang po
either kung sino po manalo na yan. Kasi kami, ang laki po, commission lang po kami. We get 5% commission po sa kada laban. At yun po yung pinamimigay namin yun po yung pinababayad po namin sa amin. Okay, parang gusto Grabe, di rin biro yung 5% kada laban. Malaki din yun. Isipin nyo na lang sa 100,000, meron silang 5,000. Diba? Sa 50, sa 5,000. So, malaki-laki na din par. sabihin na matalo sila, manyuping o hindi, safe yung Lucky 8, meron kaming kita, may income kami, so wala kami pakialam dyan sa ginagawa ng sindikato. Yan ba yung income? Parang ganon. Diba? Hindi na siguro nila papakialaman yan kasi syempre, yung mga ganyang bagay din, may mga padulas-padulas din yan. Hindi naman po, Mr. Chairman. Nabanggit ko nga po, we maintain po yung integrity ng mga cockfights po namin every event. Oh, you mentioned about integrity. Sino naniniwala na may integrity dyan sa sabong na yan? Well, siguro na meron. Pero I think hindi lahat. Diba, yung integrity or yung talaga yung fairness. Alam naman natin sa sugal, tsambahan na lang na may fairness talaga na nangyayari, di ba? Ako nga dyan sa mga perya, di ko nga maintindihan kung bakit ang hirap talunin ng bangka. Di ba? Like, bakit tiba-tiba pa rin sila? Di ba? Imposible namang, hindi ko rin masasabi. Or kayo na lang, tatanungin ko. Di ba? Yung sa mga perya-perya na yan, para may mga daya ba yan? Comment nga kayo sa baba. Tapos, yun nga, sa sabong, may mga daya naman din talaga dyan. Pero, di lang natin alam kung paano nila ginagawa. Or siguro, sa sobrang tagal na nagsasabong ng mga tao na yan, di ba, na master na nila yung side na yan. Kahit nga sa mga baraha, di ba, sobrang dami na ng card tricks ngayon, 'di ba? Na tayo mga ordinaryong Pilipino, or mga ordinaryong tao, hindi pa rin natin alam kung paano nga ba gagawin yung mga tricks na 'yan. Pero sila na master na nila, 'di ba? Parang ganun dito lang din sa mga sugal, 'di ba? Na master na nila yung mga kalokohan. So, kung posible din na yung sinabi dito ni Sir na yung integrity para sa kanila, meron sila noon, pero ang hindi nila sure doon sa mga tao na pinagkakatiwalaan nila, tinitrick na pala sila, di ba? Hindi kayo magagalit. Nasisira yung integrity. Nasisira yung pangalan ng inyong sabungan dahil nagkakaroon ng chupian dyan sa inyong operation. Hindi kayo magagalit? Hindi kayo masasaktan? Mr. Chairman, ang protocol po ng kumpanya, pag mayroong ganyang chupian, to qualify po entirely yung buong ang grupo cute ni Bato. Then they will not be allowed to participate in any other cockfights po of the company. Yun na po yung magiging protocol po namin dyan. Okay, as far as you know, meron tayong 7 na licensee from PAGCOR. Among the 7, isa lang kayo, yung Lucky 8. Meron 6 na potential or actual or real kakompetensya ninyo. So, kung hindi nyo gamintin ang integrity ng inyong operations, ng isabong operations ninyo, posible na yung mga bettors ay lilipat doon sa ibang isabong operators. Diba? Iiwanan kita. Ayaw na namin dyan magsugal sa Lucky dahil maraming chupi dyan. Dito na kami magsasabong sa ibang palaro. Wala kayo. Tama naman. May point din naman si Bato. Okay lang sa inyo, hindi kayo masasaktan. Masasaktan po, Mr. Chairman. Kaya po, we always maintain po yung integrity po ng mga laban po namin. At we always make sure that fair yung labanan ng mga cockfights po namin. And quality rin po yung mga palabas. Kaya po, we don't tolerate po yung chupian sa Lucky 8 as far as we are concerned. Kasi, naman po ang gambling na-mix po ang gambling ng dayaan. So, it's no longer gambling. Kumbaga. Okay, you don't tolerate. You don't tolerate. Ayaw ninyo yan. Ibig sabihin, galit kayo pag may mangyayupi. Yes, Mr. Chairman. Okay. You know why? We are trying to establish motives here. Kung sino ang tinatamaan, sino nagagalit sa ganung klaseng operation. But we are not pinpointing anybody na sila talaga ang may kagagawa nito. This is investigation. Talagang Grabe yan. So, tapusin niya lang yung video yun par. Kasi, and then, yun, ang video to is mula kay Senora Bass. Original video link in the description box below. And then, subscribe nyo rin, panoorin nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun par. Malinaw pa sa klaro yun na grabe pala tong, kwentong, to. Excuse me. Itong sabungeros na to, Actually, yun nga, hindi ko nga to sinundan
nung 2021 kasi parang sabi ko sa sarili ko na parang wala na yan. Malabo nang makita yan. Diba? Kasi syempre kapag ka-involved mga ganyan, mga illegal na yan. Yun nga. Parang sa movies lang din, diba? Na tinutuluyan talaga agad. Especially ayaw nila mabuko yung mga ginagawa nila. Diba? So tinuluyan. So in fairness naman kay Senator Bato, diba? May point din naman yung mga pinagsasabi niya talaga, 'di ba? Tapos yung pag-isa-gisa niya. It's just yun nga. Habang tinitingnan kasi natin si Senator Bato, yung mga argument niya or yung mga sinasabi niya, pwedeng gamitin yung laban sa kanya kapag usapang EJK, 'di ba? Extrajudicial killing na 'yan. Or nung time nila, nung sa war on drugs nila, 'di ba? So parang medyo nakakaaning yung part na 'yon. So di din natin maintindihan. And then I think yung ganong pag-cross-examine bang tawag doon, yung ginawa ni Senator Bato, di ba? Mas applicable yun or siguro entertaining yun or siguro justifiable yun kung gagamitin ni Senator Bato yun sa sa impeachment, di ba? Yung may pag ganun-ganun, speaking of integrity, di ba? Speaking of ganito, ganyan. Tapos biglang babanatan niya si Bibi Sara, nasan ba yung 125 million? Grabe naman, 11 days. Grabe! Diba? Kahit ganun ba? Yun yung inaasahan natin Diba? Yun yung inaasahan natin. Senador ka, dapat makipagbardagulan ka. Sino yung pinoprotektahan ni Bato? Yung nawawalang sabungero. Diba? Kahit nasabihin natin na sabungero naman yan. May mga basher din kasi talaga na deserve nila yan kasi mga sabungero sila or whatsoever. Pero tao din yung mga yan. And then, syempre, tayo sa buhay natin, mayroon din tayong mga pagkakamali talaga. Diba? Sino ba tayo para husgahan din yung mga kababayan natin? Kaya nga meron tayong kulungan para doon nila pagbayaran yung mga kasalanan nila, pag nilayan yung mga kasalanan nila. So, kita nyo naman, diba? Sinabi dito ni Senator Bato kung gaano ka-importante yung buhay. Diba? Pero nung sa time nila, shit happens lang. Diba? Tapos nung dinala na sa ICC, diba? Like, wala talagang due process sa time nila par. Diba? Tapos, ang lakas pa ng loob na sasabihin nyo na ang tawag dyan, importante yung buhay ng tao, karapatan ng tao. Diba? Parang ang labo nun, parang ang weird kung iisipin. Diba? Kaya na lang balang umusga par, basta ako medyo, yun nga, okay yung sinabi ni Bato dito, pero kung iko-connecta natin to sa administrasyon nila or nung time nila, iba yun. Ibang usapan yun. Diba? Like, di mo rin talaga maintindihan na parang ano ba to? Diba? Diba? Sobrang hirap na parang yung buhay ng tao is parang ganun-ganunin mo lang. Diba? Tapos malaman-laman natin, concern ka pala sa tao din, sa mga sabungero. So parang namimili, something like that. Diba? So speaking of naman, mahirap din naman kasi mag-comment talaga, though may mga may witness naman na yung si alias Totoy na parang dinadawit sila sila Gretchen. Pero hintayin na lang din natin hintayin na lang din natin kung ano yung resulta sa investigasyong to. Kasi di rin biro yung involved dito sobrang yaman din na tao. I think bilyonaryo na ba siya comment down below. Correct me if I'm wrong. So lang din, sana, syempre, sa family din, di ba? Nakikita nyo sana, yung pakikipagsimpatya ni Senator Bato doon sa family ng mga nawawalang sabungero. Sana nakita niya rin yan doon sa mga family ng victim ng extrajudicial killings, di ba? Sana tinindigan niya rin yan. Kaso parang wala diba? Like, inamin na mismo ni FPRRD, sa bibig niya na mismo nang galing. Kung may kasalanan man ako, yun lang yung extrajudicial killing. Diba? So, I was FPRRD na may kasalanan siya doon. So, sana nag-stand din si Bato sa part na yun. Pero paano nga naman mag-i-stand, diba, kung kasali din naman siya doon sa pinagagawa ni FPRRD dati. So, ewan ko.
hindi natin maintindihan talaga kung ano ba talaga sila senator ba to, importante ba talaga yung pero bakit kapag sila yung gumawa, iba na. So anyways, hanggang dito na lang muna. So kaya naman masasabi niyo dito, comment down below, tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Filipino IC, Senyor Robas, like, comment, share, subscribe, Filipino IC.